Number 10. Lihim na donjon. Isang ahente ng real estate sa Florida ang nakatagpo ng kakaibang silid habang nag-iinspeksyon ng isang bahay. Sa una ay inakala niyang isang ordinaryong aparador lamang ang kanyang bubuksan, ngunit sa likod pala nito ay may mabigat na pintuang bakal na nagtatago ng makipot na hagdanan pababa. Ang hagdanan ay humantong sa isang silid na yari sa konkreto na may kuryente, tubig at dehumidifier. Para sa iba, maaaring isa itong silid na itinayo para sa kaligtasan, ngunit sa dami ng mga nakitang kagamitan sa loob ay umani ito ng iba't ibang reaksyon sa publiko. Ang pambihirang pagkakatuklas na ito ay agad na naging usap-usapan at nagdulot ng maraming haka-haka. Ang naturang silid ay binahagi sa isang social media platform at mabilis na kumalat. Maraming netizen ang nagsabing tila hindi ito isang karaniwang silid na panlaban sa bagyo, kundi posibleng ginagamit para sa mas misteryosong layunin. May ilan ding nagmungkahi na baka isa itong dating taguan o imbakan. Ang pagkakaroon ng isang makapal at mabigat na pintuan na tila pangkulong ay lalong nagpalalim sa palaisipan. Sa kabila ng mga haka-haka, nanatiling walang kasiguraduhan ang tunay na gamit ng natagpuang silid at nagpatuloy ang interes ng mga tao sa kakaibang lugar na ito. Number 9. Sinaunang mosaiko. Sa London, isang malaking mosaiko mula sa panahon ng mga Romano ang nahukay sa isang lugar ng konstruksyon. Tinatayang nagmula ito noong ika-2 hanggang ika-3 siglo matapos ang kapanganakan ni Kristo. Ang mosaiko ay may makukulay na disenyo na nagpapakita ng mga hugis at mga elementong pandekorasyon. Ayon sa mga eksperto, malamang na ito ay bahagi ng isang marangyang silid-kainan kung saan nagtitipon ang mga tao upang kumain at magsalu-salo. Ang pagkakatuklas na ito ay tinuturing na pinakamalaki sa nakalipas na 50 taon sa kabisera ng Britanya. Ang nasabing mosaiko ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa sining at pamumuhay ng mga sinaunang Romano sa nasabing lugar. Sa ilalim pa ng mismong mosaiko, natagpuan ang mas luma pang disenyo na nagpapakita na ilang ulit itong naayos at ginamit sa mahabang panahon. Para sa mga arkeologo, mahalagang ebidensya ito ng kasaysayan at kultura na nagdaan sa lungsod. Ang plano ngayon ay mapreserba ang mosaiko upang maipakita sa mga darating na henerasyon at magsilbing paalala ng malalim na impluensya ng kabihas ng Romano sa Europa. Number 8. Hukay ng Viking. Isang libingan na naglalaman ng 54 na bangkay ng mga lalaki ang nadiskubre sa Dorset, England noong year 2009. Ang mga natagpuang kalansay ay pawang mga kalalakihan na pinaniniwalaang mga mandirigmang Viking. Sila ay natagpuang tinanggalan ng ulo at ang kanilang mga bungo ay nakahiwalay sa katawan. Ayon sa mga pagsusuri, karamihan sa kanila ay nasa pagitan ng 18 hanggang 25 taong gulang, habang ang ilan ay umabot hanggang 50 taong gulang. Ang pagkakapatay sa kanila ay hindi maingat sapagkat may mga bakas ng paulit-ulit na sugat na tila nagmula sa mararahas na pagputol. Itinuturing ng mga arkeologo na ang libingang ito ay maaaring resulta ng pagdakip at pagpatay na isinagawa ng mga Anglo-Saxon laban sa mga Viking noong ika-9 o ika-10 siglo. Ang mga ulo ng mga bangkay ay inilagay pa ng hiwalay na nagbibigay ng pahiwatig na maaaring bahagi ito ng isang ritual o simbolikong pagpaparusa. Ang natuklasan ay nagbigay ng malinaw na patunay ng madugong tunggalian sa pagitan ng dalawang grupo sa kasaysayan ng Europa. Hanggang ngayon, ito ay nananatiling mahalagang ebidensya ng brutal na pakikidigma noong sinaunang panahon. Number 7. Misteryo ng Whitehall. Isang hindi malutas na kaso ng pagpatay ang lumitaw sa London noong year 1888. Sa loob ng ilang linggo, natagpuan ang mga pira-pirasong katawan ng isang babae sa iba't ibang bahagi ng lungsod, kabilang na sa isang gusaling ginagawa pa lamang at kalaunan ay naging punong tanggapan ng Metropolitan Police. Una, isang braso at balikat ang lumutang sa tabing ilog Thames, kasunod ang mismong katawan ng babae na walang ulo. At ilang araw pa ang lumipas ay natagpuan naman ang kanyang binti.
Ang malagim na mga tuklas na ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala at naging paksa ng investigasyon. Bagaman halos sabay ang panahon ng insidente sa mga pagtatay na isinagawa ni Jack the Ripper, hindi nakita ng mga otoridad ang direktang ugnayan ng mga ito. Natukoy lamang na ang biktima ay isang babae na tinatayang nasa 24 na taong gulang, may katamtamang taas at maayos ang pangangatawan. Sa kabila ng masusing investigasyon, nanatiling misteryo ang kanyang pagkakakilanlan at kung sino ang may kagagawan ng krimen. Hanggang sa kasalukuyan, ang tinaguriang Whitehall Mystery ay isa pa ring palaisipan na nag-iiwan ng marka sa kasaysayan ng mga hindi nalutas na kaso ng pagpatay sa Inglaterra. Number 6. Itlog ng Dino. Noong year 2015, natagpuan ng mga manggagawa sa China ang 43 itlog ng dinosaur na naging fossil. 19 sa mga ito ay nanatiling buo at hindi nasira, kaya't naging mahalagang tuklas para sa mga arkeologo. Ang lugar kung saan ito natagpuan ay kilala bilang sentro ng mga natidiskubreng labi ng sinaunang hayop at doon din makikita ang pinakamalaking koleksyon ng mga dinosaur fossil na nasa isang museo. Ang pagkakahanap sa mga itlog na ito ay nagbigay ng dagdag na ebidensya tungkol sa paraan ng pagpaparami at pamumuhay ng mga hayop noong milyon-milyong taon na ang nakalipas. Bukod pa rito, isa rin sa mga pinakapambihirang natagpuan sa parehong rehiyon ay isang halos kumpletong fossil ng isang embryo ng dinosaur na tinaguriang Baby Yingliang. Ang embryo ay tinatayang may edad na higit sa 66 million years at napansin na nakapwesto sa isang posisyon na kahawig ng mga ibon bago mapisa. Ang mga ganitong natuklasan ay nakakatulong hindi lamang sa pag-unawa sa ebolusyon ng mga dinosaur, kundi pati na rin sa koneksyon ng mga ito sa mga modernong ibon. Patuloy na pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang mga labi upang mas mapalalim ang kaalaman tungkol sa sinaunang mundo. Number 5. Tao ng Urfa. Noong year 1993 sa Turkey, natagpuan ang isang estatwa na tinatayang 9,000 taon na ang tanda. Tinagurian itong Tao ng Urfa at itinuturing na isa sa mga pinakamatandang estatwa ng tao na natagpuan sa buong mundo. Ang estatwa ay may taas na halos 1 metro at 80 sentimetro, gawa sa bato, at kakaiba dahil wala itong bibig. Gayunpaman, makikita ang malalalim na mata na orihinal na may palamuti ng obsidian. Ang mga kamay nito ay nakapuwesto sa harapan at nakapatong sa bahagi ng katawan na may nakaukit na disenyo ng kwintas sa dibdib. Ang kakaibang estatwa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa espiritual at kultural na paniniwala ng mga tao noong panahon ng Neolithic. Ang kawalan ng bibig ay patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa mga scholar at nagpapahiwatig ng posibleng simbolismo na may kaugnayan sa pananampalataya. Mahalaga ang pagkakatuklas nito sapagkat mas matanda ito kaysa sa iba pang kilalang estatwa sa Jordan at natagpuan sa parehong rehiyon kung saan matatagpuan ang makasaysayang lugar na Göbekli Tepe. Sa kasalukuyan, ang Tao ng Urfa ay nagsisilbing isang mahalagang piraso ng kasaysayan para maunawaan ang pinagmulan ng sinaunang sining at lipunan. Number 4. Estrukturang sirkular. Noong year 2023, isang pambihirang estrukturang sirkular na may edad na tinatayang 4,000 taon ang nahukay sa Crete habang ginagawa ang isang bagong paliparan. Ang lawak nito ay halos 48 metro ang diametro at binubuo ng 8 pabilog na hanay ng mga bato. Sa gitna nito ay may gusaling bilog na may lawak na 15 metro na hinati pa sa ilang bahagi na tila isang labirinto. Pinaniniwala ang nagsimula ito noong panahon ng Proto-Palatial Minoan, parehong panahon kung kailan itinayo ang mga tanyag na palasyo ng Knossos at Phaistos. Ang estrukturang ito ay nagbigay ng malaking interes sa mga arkeologo dahil posibleng ginamit ito para sa mga ritual o espesyal na pagtitipon. Natagpuan din sa paligid ang mga piraso ng palayok mula sa iba't ibang panahon na nagpapatunay na ginamit ang lugar ng maraming siglo. Dahil natagpuan ito sa mismong lokasyon kung saan dapat ilalagay ang radar ng bagong paliparan,
Nagpasya ang mga awtoridad na ilipat ang pasilidad upang mapangalagaan ang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ang tuklas na ito ay isa pang paalala ng kahalagahan ng Crete bilang sentro ng sinaunang kabihasnan sa Mediterranean. Number 3. Daan ng Roma. Isang nakamamanghang tuklas ang naganap sa Thessaloniki, Greece noong year 2023 habang isinasagawa ang konstruksyon ng bagong metro. Natuklasan ang isang kalsadang Romano na halos buo pa at natabunan sa ilalim ng modernong lungsod. Ang daang ito ay tinatawag na Decumanus Maximus, ang pangunahing rutang silangan pakanluran noong panahon ng Imperyong Romano. Ang sahig nito ay gawa sa marmol at malinaw pa ring makikita ang malalalim na uka mula sa mga gulong ng sinaunang karwahe. Kahit mga ukit na ginamit bilang larong pampalipas oras ay nakapreserba sa ilang bahagi ng kalsada. Hindi lamang ito isang simpleng kalsada dahil sa ilalim ng rutong Romano ay natagpuan din ang mas naunang kalsadang Griego na patunay ng libo-libong taong kasaysayan ng urbanong pamumuhay sa lugar. Sa dami ng nadiskubring gamit at istruktura, ginawa itong tampok ng mismong istasyon ng metro upang makita ng mga pasahero. Ang pagkakatuklas sa kalsadang ito ay nagbibigay ng pambihirang patingin sa arkitektura at pamumuhay noong sinaunang panahon at nagpapaalala kung gaano kalalim ang ugat ng kasaysayan sa modernong siyudad ng Thessaloniki. Number 2. Buto ng Mammoth. Noong year 2016, isang malaking tuklas ang naganap sa Oregon, United States nang mahukay ang mga labi ng isang mammoth habang pinalalawak ang isang stadium sa universidad. Ang mga buto ay naagpuan 3 metro sa ilalim ng lupa, kasama ang ilang iba pang hayop gaya ng bison at isang uri ng sinaunang kamelyo na matagal nang naglaho. Tinatayang higit sa 10,000 years na ang tanda ng mga labi at nagmula sa panahon ng Pleistocene. Malinaw na ipinapakita ng mga labi ang hitsura at laki ng mga nilalang na minsan ay gumala sa North America noong panahon ng yelo. Bagamat walang natagpuang palatandaan na ginamit o inilibing ng tao ang mga labi, malaki pa rin ang naidulot nitong impormasyon sa pag-unawa sa sinaunang ekolohiya. Pinaniniwalaan ng mga arkeologo na maaaring dating lawang-lawa o latian ang lugar kung saan nalubog at nabaon ang mga hayop. Ang ganitong mga tuklas ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa pagbabago ng klima at pamumuhay ng mga sinaunang hayop bago sila tuluyang naglaho. Sa kabila ng kawalan ng direktang ugnayan sa mga tao, nananatili itong mahalagang piraso ng kasaysayan ng kalikasan. Number 1. Barkong nakabaon. Noong year 2016, sa Alexandria, Virginia, isang pambihirang tuklas ang naganap sa gilid ng Ilog Potomac habang ginagawa ang isang bagong hotel. Natuklasan ng mga manggagawa ang bahagi ng isang malaking barkong kahoy na nakabaon sa putik. Ayon sa pagsusuri, ito ay nagmula pa sa panahon ng digmaang revolusyonaryo ng Amerika. Halos 1/3 ng barko, kabilang ang hulihang bahagi, ang naiahon mula sa lupa. Ang pagkakapreserba nito ay dahil sa kakulangan ng oxygen sa putik kung saan ito naibaon sa mahabang panahon. Walang nakasulat na dokumento tungkol sa barkong ito, kaya't lalong naging misteryoso ang pagkakahanap dito. Pinaniniwalaan na isa itong barkong pandigma o malaking kargamento na ginamit noong ika-18 siglo. Para sa mga eksperto sa kasaysayan, isang bihirang pagkakataon ng madiskubre ang isang ganitong labi na nagbibigay liwanag sa teknolohiya at pamamaraan ng paggawa ng barko noong sinaunang panahon. Sa kasalukuyan, ang barkong ito ay nagsisilbing patunay ng makasaysayang nakaraan ng Amerika at isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na tuklas sa kanilang lupa.